Special. Bago po wala ang word of God, tayo po yung umawit sa Panginoon. Awit. Bigyan po natin yung How Great Thou Art. Hallelujah. I
hindi ka sa ikaw ang nagbigay ng tuntunong anak upang makamit namin ang lahat ng spiritual na bagay, ang lahat ng tungkol sa buhay na ito. Dalangin po namin, patuloy mo kami tulungan, patuloy mo kami, Panginoon, kabayan, patuloy mo simulan ng aming mga mata upang makita namin ang lahat ng pinapos mo ay makuha natin, matanggap namin, mapagdesta natin, maranasan natin. Salamat sa katotohanan na ikaw ang itinataas natin. Walang iba kundi yung anak na si Jesus. Ang pangalan, pinakamatang pangalan, sa pangalan ni Jesus, let us all say, Amen. Praise the Lord, tayo makakaupo na. Tayo po ay last time nag-aral po tayo about kung natatandaan niyo po about hindi nakakatanda. 5 to 5. Tama ba? Sige po, yung walang upuan, mapit-tapit. Meron pa po rin 3, 4, 5, nani, meron pa 3 sa harap. Pag-aralan po natin mabilis. Mabilis lang. And then, let's talk about bawas pa, o tama, konti na lang. Thank you, Jesus. Jesus. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 14, ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay pangaral sa buong mundo upang pagto sa lahat ng bansa. At ito na ang wakas. Sabi ng all nations, your kingdom shall be preached unto all nations. Then the end, or then shall the end come. Bibigyan ko lang po kayo ng konting background there. Ang Israel po ay 1948 naging bayan o tinawag na bayan Israel muli, 1948. Na isa sa ang bansang, hindi po nagkakamali, si Carlos P. Romulo ay bumoto mo. Kaya pagkaboto po ni Carlos, tumago po ang ating bansang Pilipinas. Actually, the truth, siya ang pinakamalagong bansa sa buong Asia during that time. At pinaintitan po siya ng Korea at maraming bansa. At ang Korea po, sabi po ni Paul Leong dito, sabi niya, nung pumunta siya dito, ako ay naiinggit sa bayan ng Pilipinas. Nalayan ko na ang Korea ay maging katulad ng Pilipinas. Yan po ang kanyang panalangin. Dahil malagong 1960s, between 60s to 70s, si President Marcos ay gumawa ng project ang tawag ay Masagana 99. Alam niyo po ba ang bigas sa population ng buong mundo, ay ng buong Pilipinas, ang reserve po sa isang tao, including a child, is 2 sacks. 2 sacks. Sa isang tao, 2 sacks. Ibig sabihin, napakarami po ng bigas sa bansang Pilipinas. That was the time na tayo po ay na-export. At ang bansa pong Pilipinas ay napakayaman during that time. Hindi lang po mayaman, pati sa mga natural, siya po ang pinakamayaman, hindi na doon ibang bansa, wala po sila mga natural resources. Sad to say, lumago po ang China, lumago po ang Korea, at ibang Vietnam, palago na po, although pinakamababa po ang Vietnam, ang Pilipinas po ay nag-iwan. Pero sa biyaya ng Panginoon, they believe that
ay tayo'y nagre-recover. President Pinoy ay, siya po ay ngayon ay tumayo, nakapagpahiram po tayo ng ilang $1 billion sa ibang bansa. Ang nakakalungkot lang po ang Pilipinas, ang Presidente ng Pilipinas ngayon ay bumoto na hiwalayin ang bayan ng Israel. That's why we experience the Yolanda. Prophet came para manalangin 24/7 para sa buong Pilipinas ay hindi po pagsakan ng poot ng Diyos o ng judgment. That's why we're calling for every believer na manalangin dahil bagamat ang tono po ay medyo mataas, pero sabi po ng Luzon ay babahain muli mas matindi pa po sa sundoy kung ang mga Kristiyano ay hindi magsisisi at mananalangin. Yet, ang tawag po sa lahat ng Kristiyano is to share the good news, to share the grace of God, to share the gospel of the kingdom. Kapag naipangaral po ang gospel of the kingdom, darating na po. And I'm telling you, marami po sa atin hindi pa alam kung ano yung gospel of the kingdom. Turo ba siya nun, Lisa? Gospel of the kingdom? So last time, pinag-aralan po natin ng human. Now in the kingdom, sa kaharian ng Diyos, o sa kaharian, kahit anong kaharian, pag pinag-usapan ng kaharian, we're talking about kingdom. We talk about kingdom, we talk about king, and his domain. Merong king, meron siyang domain, nasasakupan. In the kingdom of God, we're talking about King, Jesus Christ is the King. The difference, the kingdom of God is Jesus is the King. Every believer is King. King of kings, Lord of lords. Amen? Now, what you do not know, pag pinag-usapan ng King, pag pinag-usapan ng kingdom, yung King ang may-ari ng lahat. He owns the land, He owns the field, He owns the houses, He owns the people. The people has no right. Sa kingdom po, sa kingdom of God, wala pong botohan. Sa kingdom, walang botohan. Always, ang king, pag nagsalita, that's authority. In the kingdom of God, wala rin botohan. Hindi mo pwedeng botohan. Pag botohan si Kristo, hindi si Kristo. Jesus Christ is the King. Amen? He is the King. He owns the people. 1 Corinthians 6:19-20, the Bible says, know ye not that you are the temple of the Holy Ghost? And the Bible says, you are not your own. You are bought with a price. Binayaran tayo. Kaya kung kayo, hindi kayo binagani ni Kristo, si Kristo ay hindi nyo Panginoon. Jesus is the King. The Bible says the earth and the fullness thereof is His. Ang buong mundo ay Kanya. Siya ang may-ari. The Bible says silver and gold is mine. God said, ginto at pilak ay Kanya. He owns 1,000 sheep or cattle, or He owns the cattle in 1,000 hills. He owns everything. He created all things. John 1:1, the beginning was the Word was with God. All things are made by Him. All things. Lahat. Siya ang lumikha. Kaya huwag mo kayong magpapaloko sa Diablo. Niloloko kayo ng Diablo. Nabasa niyo sa Matthew chapter 4. Doon sabi ng Diablo, nakita mo yung mundo na yan? Akin yan. Bibigay sa'yo. Hindi po sa kanya ang earth. Yung mundo, world is darkness. Darkness. Hindi po ang mundo ay kanya. Yung darkness, pinag-aarihan niya, yung blindness, yung mga something that is not of God.
But earth belongs to God. Amen? In the kingdom of God, there is authority. The sole authority belongs to Jesus. Matthew 28, verse 19 to 20. All, or 18, all authority is given unto me. Lahat ng autoridad ay nasa Kanya. So, merong nagkukunwari may autoridad. Sino yun? Si Diablo. Nagkukunwari may autoridad. Wala po siyang kapamalan. So, ako, marami po akong naranasan na Diablo po ay pinuposes yung mga tao. Pinuposes yung mapasok sa katawan ng tao at sasabihin na sabi ng mga demonyo sa tao, huwag kang magsasalita, papatayin kita, papatayin ko yung nanay mo, papatayin yung kapatid mo. Ang dami po akong naranasan, nakaharap na gano'n. Kaya hindi ko nagsasalita minsan yung mga tao pag may demonyo kasi binubulungan sila. Pagka nagsalita ka, papatayin kita. But the moment we get the authority and rebuke the devil, yung Diablo po, walang magawa, hindi sumunod. Pag tinanong, bakit ka nagsasalita? Kasi natatakot ako eh. Sabi ng demonyo, papatayin daw niya. Sabihin natin, sinungaling si Diablo. Sinungaling si Diablo. So this kingdom, sa karya ng Panginoon, He owns everything, He owns the people, He has all the authority, wala nang iba. Amen? 2,000 years ago, si Jesus po ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao si Jesus. Hindi niya po dapat gawin to, hindi niya kailangan gawin to. Dahil lahat po ng lahat ng bagay siya lumikha. Actually, pwede niyang pick upin si Satanas at bitbitin. Na parang, parang gano'n. Hello, kita niyo ba ito? Pwede kong wagwagan. Pwede niyang gawin. Pero hindi niya ginawa. Why? Because when God created man, binigyan ng autoridad ang lahat, ang Adan, ang tao. Binigay ng autoridad sa lupa. So, walang ibang creation na pwedeng maghari sa lupa kundi tao lang. So, happen, yung autoridad na yon, tinasa ni Adan kay Satanas. Kasi Satanas po, nag-aali-alihan sa mundong ito. Kaya pag nanood kayo ng mga palabas, na may pangil, na may sungay, may buntot, no, takot kayo pag nanaginip kayo. Pag sa dilim, hindi na kayo makapasok, hindi kayo makasiat, hindi kayo kasi inisip nyo, baka doon kagating ka. It's a lie. Ang Diablo po, walang kapangyarihan sapagkat siya po ay talunan na. Amen? All the authority is given unto Jesus. Amen po ba? And the good thing in this kingdom, ang maganda po sa karya ng Diyos na to, alam niyo po ba, sa natural, dahil siya may-ari ng lahat. You don't realize this. When you enter into the kingdom, lahat ng nasa loob, libre. Walang babayaran. All inside the kingdom ay libre, walang bayad. Why? Because everything is free. May nagbayad. Sino nagbayad? Jesus. Okay, good. So ito ang kingdom na to ay ni-raise up, itinayo o binild ng Panginoong Jesus. At ang plano niyang ilagay, ang tawag is the new creation. Ang tawag is new man. Bagong nilalang. That was, according to sa Bible, yung word na new man o new creation was not created or existed before.
Eh, baka pag tinignan ko ang aking, salamin, yung din ako. Hindi po yung laman yung nakita nyo, kasi nakikita nyo, babalik sa lupa. Lupa po yan. Hawakan nyo. Come on, touch your body. Lupa po yan. Lupa. Ang tunay na ikaw ay yung spirito. Verse 5:33, you are a spirit with a soul. Yung spirit soul, hindi po pwede paghiwalayin ng tao. Because only the word of God can separate that. Can distinguish that. Only the word. Not man. Not any creation. Kahit si Diablo, hindi. So, itong human na to, ay plano niyang ilagay sa kingdom. Paano niya gagawin ito? Kailangan ang Jesus na nagkatawang tao ay mamatay. Pangatlong araw, mabuhay na maguli. What happened is, ibubuo niya yung dugo. Now, this is very powerful. The blood of Jesus was shed 7 times. 7. Sabihin natin 7. Ulit, 7. 7. Una, sa Garden of Gethsemane. Sa Garden of Gethsemane, siya ay nag-pray. Nung siya ay nag-pray ng matinding panalangin, as if ang lumabas sa kanyang ay was dugo. First thing na lumabas sa kanya ay dugo. First. The second time is when a crown of thorns ay nilagay sa kanyang ulo. Sa pangalawang beso may dugong baba. Pangatlo. Ang pangatlo ay ang kanyang kamay. O din. Pang-apat ay paa. Pang-lima ay likod. Diba? Dapat din muna. Likod. Tapos, sumunod ay tagiliran. Meron isa pa. There was an internal empty. Meaning to say, yung internal problem natin, yung mga emotional problems natin, yung ating mga heartaches, mga pain. That's why the blood of Jesus was shed. 7. Not only sa weeping post, kundi sa 7 lugar na yun. Amen? Bible says, yung ginawa ni Christ siya, nabubuong dugo, may plano siyang gawin. Ephesians chapter 2, verse 1, 2, 3, the Bible says, tayo daw ay anak ng Diablo, whether you like it or not. We are the children of wrath. Tayo ay anak ng kabuutan. Tayo ay anak ng kasuwahilan. Tayo ay anak ng Diablo. Dati, hindi natin anak ng Diablo dati, Brad. Sabihin mo. Sabihin mo, dati yun, bro. Pero ako yung anak na ako ng banal na Diyos. Palapakan natin, praise God, ating Diyos. So, what happened is, when Jesus died on the cross, He offered the gift. Bakit siya nag-offer ng gift? Romans 3 verse 10, walang matuwid, wala isa, kahit isa, wala. Romans 23, lahat ay nagkasala, di nakabot sa pamantayan ng Diyos, sa kaluwalhatian ng Diyos. Correct? Sabihin natin, glory. Glory. Ulit, 1, 2, 3. Glory. Glory. Now, take note. Anak tayo ng Diablo, makasalanan tayo, hindi tayo nakapuntahan, hindi tayo matuwid. There is a problem. We cannot save ourselves. Hindi natin kaya ligtas. Yung word na save ay soso. Ang ibig sabihin ng soso is kaligtasan ng spirito, ng kaluluwa at katawan. So the Bible says we are dead because of sin. Makasalanan tayo patay dahil sa kasalanan.
So, ang tao hindi maghahanap ng Diyos. Walang hilig sa Diyos. Walang kahilig-hilig sa Diyos. Lahat tayo, nung hindi tayo kakilala kay Kristo, wala tayong hilig sa Diyos. Ang hilig natin, chismis. Ang hilig natin, manira. Ang hilig natin, magali. Ang hilig natin, magmura. Ang hilig natin, uminom ng alak. Ang hilig natin, sugal. Ang hilig natin ay magalunyak, physically, spiritual. Ang hilig natin ay immorality. Ang hilig natin ay sugal. Lahat ng kamundo, ang hilig natin, pero Diyos wala. Kaya pag nakakaroon ka ng Word of God, inikilabutan ka dahil puro ka ng demonyo. The Bible says, if you are the child of the God, child of the devil, look at me. Kung anak ka ng Diablo, natural lang may demonyo ka. Bakit kung mabait? Yung mabait yung gumagawa ng masama. O, tawag doon ay demonyo ng religyoso. Religious demon ka meron. Ang tawag doon ay self-righteous demon. Lahat ng tao na wala kay Kristo ay lahat anak ng Diablo. Dahil anak ka ng Diablo, may demonyo ka. If you read your Bible, when you come to know Jesus Christ, aalis yung demonyo, aalis. Pupunta doon sa kung saan siya maghahanap ng tirahan. Wala siyang matirahan. Balik ako sa bahay ko. Babalik siya. Pag nakita niya yung bahay niya, wow, walang word of God. Tamad to. Balik ako dito. Pasok ulit sa bahay. Pero ang nakakalungkot, 7 ang dadali. Magiging ano na sila. Hello? Hindi mo naalala si Mary Magdalene? Si 7 demons were cast out? Kasi lahat ng tao may 7 demonyo yan. Kahit sa gusto nyo. Kaya pag nakita ka ng tao, mabait yun, religyoso, may 7 demonyo yan. At higit pa, kung possibly. Pumupunta siya sa mga panghuhula, pumupunta siya sa mga helbularyo, pumupunta siya ng mga tarot card, nagpapa-horoscope siya, iba-ibang demonyo na dadagdag siya. Naintindihan niyo po ba? Hello? And that's why we have to receive Christ. Kaya, sa ayaw sa gusto niyo, si Jesus ay, whether you like it or not, hindi siya nagpaalam sa tao, na magkatawang tao, pumunta siya sa lupa. Dito, nagkatawang tao siya, at handang mamatay. Hindi niya kailangan yun. Hindi niya kailangan maging tao. Hindi niya kailangan magpakamatay o mamatay, should I say, sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya kailangan yun. Hindi niya kailangan na siya ay bigyan ng pangalan na pinakamataas sa pangalan. Hindi niya kailangan na dalhin niya ang lahat ng sakit. Hindi niya kailangan na gawin siyang kasalanan upang tayo makalagang tao. Hindi niya kailangan yun na gawin siyang sumpa. Hindi kailangan siyang mamatay. Hindi niya kailangan yun. Ginawa niya yung lahat dahil para ikaw ay mawala sa kasalanan, mawala sa sumpa, mawala ka sa kamatayan. Hallelujah. Ikaw ay gumaling. Ginawa niya para sa iyo at sa akin. Hindi. Ang alam lang natin, karamihan tayo alam natin, ay buhay na wala ako. Thank you Lord, thank you Lord for the forgiveness. Marami po, alam nila ang Diyos nagpapatawad, pero hindi nila alam ang Diyos ay nagre-remit ng sin. Ano yung remit? Remission. Ano yung remission? Nagtatanggal. Naalala si John the Baptist, sabi niya, tinuro niya si Christ, di ba? Ano sabi niya? This is the love of God. Ano? Who? Bakit niya sinabi forgive sins? Take away. Pag sinabing take away, aalisin mo. Glory! Woo! Not just forgiveness, but remove. Kaya yung prophetically sa Psalms 103, diba, verse 12, your sin is removed from east to west. Micah 7:19, thrown into the deepest sea. Amen? Isaiah 1:18, cleanse you like a white as a wool, like white as a snow. Isaiah 1:18. Amen? Ang ginawa ng Panginoong Jesus sa ito, very powerful. All at the same time, one time, the moment you humble yourself, that you cannot save yourself. Kung aminin mo, admit yourself, you cannot save yourself,
You are in sin, you are in chaos. Chaos, ibig sabihin, alam mo, wala kang pag-asa, alam mo, hindi kayang magbago, alam mo, hindi kayang matanggal ang kasalanan. If you admit that the only solution is Christ, ang tawag ng Romans 10:9-10. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, that God raised Him from the dead, believing with all your heart, sabi natin, with all my heart, with all my heart, I believe Jesus died and rose again. I believe with all my heart. Meaning to say, if you believe with all your heart, thou shalt be saved. Ang tawag dyan ay being born again. John 3:3 and 7. Ang tao ay lahat dapat mabuhay again. Nakalagay doon, you must. Sabihin natin, must. Must. Ano yung sabihin ng must? Sinabi ng teacher, you must pass the exam. Bumagsak ka. Kailangan. Kailangan, dapat. So, kapag ang tao hindi na born again, hindi pwede makapasok sa kanan nito. Amen? So, Jesus has to do something. Nakita niyo ang tao from the beginning to the end, hanggang bukas walang pag-asa siya. Kailangan mag-decide siya punta sa lupa, pumatay, gawing kasalanan, pamakalaga tayo sa kasalanan, gawing sumpa, para makalagay tayo sa sumpa, Galatians 3:13, gawing mahirap, upang tayo sa kanyang, kahirapan tayo yumaman, at kayo mamatay upang tayo mawala sa kamatayan. Okay? Iwanag po yun. But hindi lang yun ang ginawa niya. Unti-unti, one by one, pinag-aralan po natin, I have to, paulit-ulit ko po ako kasi gusto, actually, gusto sana ilagay ito sa, para makita nyo, sa TV. Iiwan ko mag-drive. Buti nag-print ako. Itong Newman na to, kaya tinawag niyang Newman, bagong creation. Hindi niya pwedeng basta makuha yung Newman kasi ang may-ari nun si Satanas. Every creation after Adam, Satan owns it. In a way, with authority dahil siya inasa niya Adam. Kaya nga, sabi sa Bible, we are redeemed by the blood. Redeemed sir, tinubos. Ano yung sabihin ng tinubos? So, bago ka tinubos, anong tawag sa'yo? Nakasangla ka. May may-ari ka, may may-ari sa'yo, iba. Ephesians 1:7, di ba? We are redeemed by the blood. So, kailangan redeem ni Christ. Hindi niya pwedeng sabihin, Satanas, pawala ka na, mabuno ka na sa lake of fire, at lahat ng mga tao ngayon ay malinis na. Hindi pwedeng ano. Illegal yon, kailangan may legal process. So, ang legality, kailangan siya ay mamatay at bayaran niya. At ang kabayaran ay siya ay maging the only person na pwedeng mamatay na walang kasalanan. The only person na walang kasalanan is Jesus Christ. Alam natin yan. Si Jesus lang walang kasalanan. Paano siya na walang kasalanan? Dahil nung binhi niya, the sperm cell coming from the Holy Ghost, nilagay kay Maria, ay holy. Hindi galing sa sperm ng lalaki. Amen? You listening to me? That's why holy yun. Walang sin nature. Let's. Kaya nga, that's the reason why Jesus hindi mabugbog. Hindi siya mapatay during that time. Kahit nakahawak na silang lahat, dadaan lang sa gitna. Wala. Hindi ba lang? Hanggang dumating ang oras naman ng Gethsemane, Lord, not my will, but your will. Not my will, but your will. Not my will, but your will. Ano yun? Kasi doon sa kopa, he has to take na gagawin siyang kasalanan. Take no. Take no, take no. Because illegal ang sa spiritual, illegal na mapatay ang walang kasalanan. The natural cannot kill a person without sin. You cannot hold or box a person without sin. Kaya si Jesus hindi pwede.
Alam niyo, basahin yung Bible nyo, Lucas chapter 4. Itatapos si Jesus ng patikulit, una ulo. Ba't dumamila sa kanyang gitna? Why? Because it is illegal. He has no sin. Intindihan niyo ba yun? Ha? Intindihan? Kaya kahit anong hindi nila magawa yun, hindi nila magawa. Until the time na siya na nalayan, Gethsemane. Oh Lord, not thy will, but your will be done. So, nung in-accept niya, dumating na yung mga soldiers. Sabi ng mga soldiers, sino dyan? Medyo madilim eh. Judas, kasing ahal ka mo lang. Inalikan niya si Jesus. Pero hindi pa rin siya mahawakan. Bakit? Anong sabi ni Jesus? Alam niyo, nung ako'y nangahawakan, hindi niyo ako mahawakan. Hindi niyo ako matalian. Hindi niyo ako magulpi. Hindi niyo ako mampas. Because the person without sin has the power to a sinful man. Kailang paniwalaan nyo ito because this is very powerful in this last day. Sabi niya, okay, pero sa oras na to, pwede na. He released the authority, the word, doon hindi niyo now you can hold me. Nahawakan ko. Hello? Hindi niya ba? I wanna tell you, bro, siya ay ginawang kasalanan upang makalagan ka sa kasalanan. Meaning to say, ano po yung sabihin ko, lahat tayo nasa ilalim ko kayo ng kasalanan. We have sin nature. But the moment we receive Christ, sin nature was removed. Alam niyo po ang ugat, ang puno, ang kapangyarihan at lakas ng puno nasa ugat. Pag pinutol niyo ang ugat, goodbye na ang puno. Ay pag pinutol, sasabihin mo, that tree is dead. Paano mo alam? Pinutol yung ugat. Amen? Alam niyo ba na ang ugat o ang resulta ng kasalanan ay sakit, sumpa, kamatayan? The moment na ang kasalanan ay na-remove, ang sakit at kamatayan ay wala ng kapangyarihan. That's why Jesus is bold. If you receive Christ, you have eternal life. May eternal life ka pag tinanggap mo si Kristo. Dahil ang kasalanan mo ay wala na. Dahil ang kasalanan ko ay tinanggal na. Kaya nga, Hebrews chapter 8, I will be merciful to your transgression. And then sabi niya, the next verse is, I will remember your sins no more. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. So what happened? Wala na yung sin. Romans chapter 8, verse 1 and 2. The Bible says, the law of the Spirit of life has set me free. The law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. Ang sting ng death o ng kasalanan ay kasalanan. Ang kapangyarihan ng kamatayan ay kasalanan. Ang strength ng kasalanan ay ang batas. Wala kang magawa. Hindi ba alam, nang dumating si Kristo, ang strength o ang sting naman ng everlasting life is righteousness. Hindi mo pwedeng mapatay o mapatanggal ang eternal life dahil may righteousness ka. At yung righteousness na yon ay hindi galing sa'yo, bro. Hindi sa lakas mo, karunungan mo, katalino mo, sa paggawa mo, sa accomplishment mo. Hindi. Yung righteous na yon, sabi sa Romans 5:19, tayong lahat daw ay naging makasalanan dahil kay Adan. Pero, tayo naman na naging matuwid dahil kay Kristo. Ang katwiran mo hindi galing sa'yo, bro. Ang katwiran na tinanggap mo ay
ay galing kay Kristo Jesus. Romans 5:19. That's 19. That's why when you receive Christ, the law of the Spirit of life in Christ has set me free from the law of sin and death. So ang kasalanan at kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa lahat ng hinugasan ng banal na dugo ni Kristo Jesus. Hallelujah! Amen? Hey. So what Jesus did, sabi nito, binayaran ni Jesus yan. Maliwanag na ba yan? Kaya 1 Corinthians 6:11, if you have your Bible, First Corinthians 6:11, and such were some of you, but you are washed, past tense, you are sanctified, past tense, you are justified, past tense, in the name of the Lord Jesus by the Spirit of God. Kaya sinabing Sam, kausap niya yung mga disciples doon, na tinuturuan niya, meron mga kasama ang unbeliever doon. Pero kausap niya yung mga mananampalataya, some of you, kayo ay washed. Past tense. Ano yung sabihin washed? It is written, every believers, lahat ng mananampalataya ay hinugasan ng banal na dugo. Malinis ka na, washed. Past tense. This is very interesting. He said washed. Hindi sinabi, you must keep yourself, or you must wash yourselves every day. Tatlo yan eh. These three words ay napakamabigat to dahil past tense. Bukas. Marami na ako bukas. Baka bukas hindi na ako justified. Baka bukas hindi na ako sanctified. Hello? Are you listening to me? Why? Because in Hebrews chapter 10 verse 14, He offered the sacrifice once for all time, and you and I are perfected and sanctified. Once. Ayaw nyo? Gusto nyo lagi kayong marumi? Ha? Hello? Hello? Parang gusto nyo yung marumi kayo, ayaw nyo yung nililinis kayo ng Panginoon. Ha? Sino yung gusto naniniwalang nilinis ka ng Panginoon? You're washed. Washed? Tanungin ko kayo. Mga nanay tayo. Magaling ba kayo maghugas o maglaba? Pwede bang kayo ay testingin na malinis talaga yung nilabad nyo? Sa palagay nyo, kayo at ang Diyos mag-contest pag naghugas at naglinis. Who is the best? So tayo naman wala. God can wash you. Amen. Can you believe that? Amen. When you are washed, brother, walang matitirang dumi, kapatid. Dahil ang Diyos ang naglinis at naghugas. Praise the name of the Lord. Walang mancha, walang kahit konting matitira. You are washed, and if you are washed, you are really washed. Amen. Revelation yan. Blood wash. Amen. Blood wash. Amen. Aste. Sulat eh. So ikaw ay perfect, sanctified, washed. Okay? The Bible says, dito ko na, ito, inulit ko na.
You are holy, made holy. Ephesians 4:24. 1 John 3:3. You are made pure. And then you become unblemished, holy, and unreprovable. Colossians 1:22. Revelation 5:9. You are redeemed. Ephesians 1:7. Hebrews 8:12 to 13. I will be merciful to your unrighteousness, their sins, and their iniquities. Come on. Unrighteousness, sins, iniquities. Meron ba kayong hihirit? Gusto niyo ba bang humirit? Sabi niya, iniquities, sins, unrighteousness. Kahit anong unrighteousness. Kahit anong kasalanan. Kahit anong pagsalangsang. I will remember no more. Sabihin mo sa katabi mo, bro. Malinis na malinis ka, bro. Amen. Oh, listen, look at me. God is holy. Ay ba kayo doon? Amen. Holy Ghost is holy. Ay ba kayo doon? Amen. Angels are holy. Ay ba kayo doon? So in the kingdom of God, because God is holy, kingdom of God is holy, malinis, banal. God is wise and intelligent. Kung magpapasok siya ng creation, like you and me, ilalagay niya sa doon sa harian niyan, pinag-uusapan natin na banal, dahil siya banal, sanctified, holy siya, kailangan ay ipasok niya ay sigurado banal. Amen. Naiintindihan niyo ba ako? Kung ipapasok, kayo, sarili natin, kung ang Diyos ipapasok tayo doon, kailangan banal ka at banal ako. Amen. God has to take that. Amen? So what He did, He made it so, He made you sanctified perfect. Amen. Naiintindihan mo ba yan? Hindi dahil sa inyong lakas, katalinuhan, karunungan, by yung kalakasan nyo, kaalaman nyo, kung paano, maglungkot ka, hindi ka kakain, hindi ka magsasalita. Kahit isang taon ka hindi magsalita, kasi baka magkasalang pumigit ka, hindi ka makakita ng tao, hindi po yun ang kaganapan ng kabanalan. The only way is Jesus, His blood, hallelujah, that cleanses your soul and your body, your being. Amen? Ito niyo po, washed by the blood. Ito niyo po ba? Maliwanag po tayo doon. So meaning to say, He made sure. Bakit kaya niya sinur na ay malinis? Kasi ipapasok niya sa kariyan. Colossians 1:30, God has delivered us. Sabi natin, delivered. Delivered. I am delivered. I am delivered. I was delivered. I was delivered. I am delivered. I am delivered. The Bible says when you receive Christ, you are delivered. That's the reason na bakit sinabi pag ginagyan si Kristo at sinabi mo si Jesus ay aking Panginoon, lahat ng demonyo sa loob ng katawan mo. Walang right mag-stay because you are the property of God. 1 Corinthians 6:19 and 20, the Bible says, you are not your own. Sabi mo sa sarili mo. O sabi mo sa katabi mo, hindi ako pag-aari ng sarili ko. Hindi ako pag-aari ng sarili ko. Pag-aari ako ng Diyos. Pag-aari ako ng Halika, Diyos. Miss. Diretso sa amin mo kaibigan dito sa dito. Naintindihan niyo po ba yun? You are God's property. God's property. I am God's property. Do you realize that? Maraming tao, maraming mga Kristiyan, hindi nila alam yung pinag-usapan natin dito eh. Kayo kaya? Kung kayo may property na sarili nyo, matulad dito. Akin to eh. Akin to, para sa iyo. Ano ba to? But the truth is, alam niyo yung property nyo. Katulad yan, yung lilo ni ano. Sam, akin yan, di ba? Akin yan. Ano na lang sa'yo?
Yung ninakaw mo. Being a son of God, we are. Do you know that you are the property of God? Amen! Amen. Alam mo, lagi ko sinasapol mo, buhay, may sa mga... No, diamond. Diamond, gold. Di ba? Di ba? Maybe doon, at tinatapon nila yan. Tapos pinupulas mo na pa yan. Lagi, nawawala yung mga singsing nila. Nawawala yung mga singsing. Mga singsing ko, nawawala. Kasi alam niya yung property niya. Di ba? Tama ba? Kaya nga pagka nakita mo yung property mo nasa hawak ng iba and you know na may palatanda ka na yun ay talagang sa'yo, do you know that if somebody ay mag-i-intrude sa'yo at ang diablo intrude na ikaw ay nanakawin, what do you think God will do? Ang gagawin ng Diyos, ay kiwawa, pinupunti, kinakawa. Wala akong magawa. Ganun ba ang gagawin ng Diyos? You don't know the revelation that God owns you. If God owns you, at pag-aari ka ng Diyos, walang demonyo, walang diablo ang pwede makialam sa buhay mo. Dahil ang pinambayad dyan ay napaka-mahal. That's why ang diablo ay hindi pwedeng manisip. Why? Because Jesus did first. He said, you're not under the law. Satan has no dominion over you anymore. Resist the devil. Hallelujah. Reject the devil. Amen. Give no opportunity to the devil. Sabihin mo nga sa katabi mo, pag-aari ako ng Diyos. So once nalinis ka, delivered ka, ibig sabihin ng lahat ng demonyo wala na sa'yo. If God is wise and intelligent, because He is, dapat ko na. Ipapasok ka sa loob ng arian, may demonyo ka. Papasok ka sa arian, may demonyo konti, hindi nakita ng Diyos. Sabi niyo, magaling kayo maglinis, di ba? Pag mayroon lang, but I'm telling you, if God cleanse you, more than yung pinag-uusapan natin. Amen. Amen? Kalampakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. That's why we need, kasi ang plan talaga niya, gawin kang bagong nilalang, ipasok ka sa kaharian ng Diyos. That's why it is written. Amen. He said, it is my Father's pleasure to give you the kingdom. Nalugod siya. Ang ibigay ang kaharian. Kaya ang ginawa niya, delivered from the kingdom of darkness, and sabi niya, you and I have been translated into the kingdom of His dear Son. Ang naglipat sa inyo at sa akin sa kaharian pa, hindi ikaw. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ikaw ang naglipat sa sarili mo sa kaharian ng Diyos. Ang naglipat ang Diyos mismo. And no one can stop it, brother. Jesus translated you, my God. Nilipat ka. Nasa loob ka namin ng kaharian. Hello? 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 Kaya ginawa kang banal, ginawa kang pure, ginawa kang righteous, ginawa kang sanctified. Woo! My God. Hello? Hello? Complete! Amen. Hello? Now, hindi lang yung ginawa niya. So what he did, 2 Peter 1, 2 Timothy 1:7, He gave you the power. He gave you the authority. Diba? Amen. Ang ginawa niya, dinisarm sa Satan
Binigyan ka ng power and authority. Eh lahat tayo hindi marunong magmahal. Kasi tayo po ay minulat ni Diablo sa kasalanan ng galit at buot. Ang totoo, the reason being kung bakit tayo meron yan, kasi because of death. Ang tao takot mamatay, kaya kailangan, hanggat may pera, kumuha ng pera. Hanggat may pagkain, kunin yung pagkain. Kasi baka makukuha ng pagkain, makukuha ng pera. Ilang inisip mo, mamatay ka. Alam mo ba kung may buhay ka, hindi mo inisip yan. Kung wala hanggan ng buhay mo, hindi mo inisip. Amen. Wala kang katakot-takot. Bakit? Kahit sa kamatulog, di ka mamatay. I always tell you, kahit sa sag, pwede ka matulog. Sa ilalim ng dagat, pwede ka matulog. Bakit wala kang matay? But the point is, yun nga, may takot ka. Kaya sabi ni Jesus, fear na. Worry na. You cannot add. Hindi ka madadagdagan ng buhay mo kahit konti, kahit mag-worry ka, kahit matakot, wala kang may dadagan. Don't be afraid. Huwag ka matakot. Are you listening? No? So, binanal ka, sinangtify ka na, bigyan ka ng power, binigyan ka ng love, at binigyan ka ng sound mind. Sabihin mo, I have a sound mind. Lakasan natin. Ako ay merong sound mind. Anong sound mind? Ito yung mag-isip. Hindi natatakot, hindi nalilito. Hindi na may pressure. Pag pinipilit ka, pinipressure ka, hindi ka sumasagot. Ito yung si Jesus. Di ba nung pinipilit siya, hindi siya sumasagot. Bihira siyang sumagot. Paano ba bang hari? Kabanak ng Diyos. Di ba? Ayaw, pagka ginaganon kayo ng mga kapatid, ng mga nangungisay, ng bubuisit sa inyo, simple lang. Bro, halika na. Hindi mo tayo. Isang shot na. I am sanctified, purified, righteous, holy, because of the blood of Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam mo ang sabihin mo, kailan mong sumagot. Amen? Bakit ka masasagot? Pero kung bubusitan tayo, dati ganito ka, dati may punta ka, wala ang kwenta, ang sama mo. Nagganyan ka lang, wala ang kwenta. Kung ano nasasabihin sa'yo, may gusto kang inisin. Para mainis ka. Suntukin mo, paluin mo, pagpukin mo, hindi. Ang anak ng Diyos wala na ron. Bakit? Binigyan ka ng pag-ibig. Love, di ba? Sound mind. Pagkakausap mo, ito walang kwenta, tao. Hindi mo dapat bigyan ng panahon. Excuse me. I have a sound mind. Alam ba natin ang Panginoon? May sound mind ka na. May authority ka na. Next. Di nyo ba alam meron kayong sariling faith? Romans 12:1-3. 2 Peter 1. Ano na guys? Romans 12:3. God has given you and me the measure. Sabihin natin the measure. The measure. Lahat ng na-born again ay binigyan ng pananampalataya ng Panginoon. 2 Peter 1:1, you have obtained the precious faith when you believe. So meron kang faith. Pero parang wala akong faith. Makinig po kayo, tumingin lang. It is possible that you have 1 million inside your pocket and yet hindi mo alam. Or possible na ikaw may pera sa loob ng bangko na 1 million, hindi mo alam. Possible na ikaw palang mayari ng buong dono, pero hindi mo alam. Maybe? There was a story. A story po na yung isang, ito ang true story po ito. Kaya sa Amerika, lahat ng makatulong na Pilipino daw matatalino na.
Marami mga Pilipino katulong na may-ari ng bahay at business kasi namatay yung kanilang amo na walang anak. Ipinamana sa kanilang lahat. Multi-million ng pera. Merong istorya po ito nakakalungkot. Na siya po ay natulog. Wala pong kamag-anak, yung mayaman, milyonaryo, may-ari ng bank, may-ari ng maraming mga business, may sinulat. Namatay ako, ito, bigay mo lang sa bangko. Ginawa niya, tinago niya lang, hindi niya binisa. Tagal na matagal na, namatay yung kanyang amo, binigay sa mga yung pera, yun yung ginamit niya. Hanggang yung bahay, kanya pala yung bahay. Yung luma na sa kwartas, biglang, may dumating. Excuse me, yung katawan niya pumunta. Wala bang iniwan sa iyo, amo? Wala po eh. Bakit ganito? Sila na tumahan. I suppose, nakuha mo na yung kayamanan mo. Katulong lang po. Hindi, may binigay sa iyo. Hindi, meron po ko. Ano pala niya, ginawa niya, pinapag-kwadro. Ito lang po iniwan niya eh. Pinakwadro niya pa. Pero hindi niya rin kasi alam. Yung pala ang nakalagay doon, he is the heir of every wealth of the owner. Sabi, itong hinanap ko. Di ba na ikaw may-ari nito? At lahat ng bangko na nandoon, na pangalan ng bangko, at lahat ng business, ikaw ang may. This is true story po na. Meron po mga nakakatawang istorya doon na bilyonaryo pinamana sa aso. Meron gano'n. Meron po nakakatawang nila. Aso binigyan. At nag-hire po ng katulong na yung aso bubuhayan sa mga ng pera. Ano, kapatid? Alam niyo ba na ang anak ng Diyos, kayo at ako, ay merong mamanahin kay Kristo? We are joint heir with Christ. Everything that Jesus Christ has belongs to you. Amen! May buhay na wala hanggang ano eh. Di ba? Lahat tayo may buhay na wala hanggang? Meron pa. Marami pa po. Hindi lang yung bahay, hindi lang yung isusupot. Dali sa tabi. Hindi po kayo. Pinasok ka sa karya ng Diyos, correct? Yes. Okay. Sabi sa'yo, binigyan ka ng faith. Alam niyo ba yung faith, kailangan mo yun? Why? Because the Bible says in Romans 12, 5, ang nakalagay doon, sabi, you will have access to this grace. Lahat ng ibinigay sa inyo at sa akin ng Panginoon is by grace. Ginawa kang banal, ginawa kang matuwid, ginawa kang puro, ginawa kang busilang, ginawa kang maliit, ginawa kang walang kasalanan. Ginawa ang lahat to, hindi dahil ikaw ay kaya mong i-attain o magawa o ma-accomplish. Ito ay by grace, meaning unmerited faith. Not of your works, not what your strength, kung ano meron ka, hindi yun. Hindi mo deserve ito, hindi ko deserve, pero gayong pa man, ibinigay pa rin sa'yo dahil it is by grace. Hello? Kaya lang, it is by grace, makukuha mo lang yung nasa grace by faith. Bible sa Romans 5 is, you can access this grace by faith. Amen? Hello? Okay. Binigyan ka ng faith. Hindi na yung binigay sa'yo. Ano pa binigay sa'yo? Glory. The Bible says in John 17 verse 22, the glory which you have given to me, I have given to you. Ano yung sabihin ng glory? All that God has and all that God is. Amen? So, mga kapatid, bago makita ang Panginoong susinigurado niya na maibalik ang glory. Kung memorize yung Romans 3:23, all have sinned. Memorize ba yun? Mga elders, memorize ba yun?
All have sinned. Come short of the glory. Kaya binalik ni Kristo yun, tinanggal yung kasalanan, ginawa kang matuwid, not of your works, not by your accomplishment, not your own strength. It is given by grace. Diba? Hindi naman, yung binigay na by grace, sabi niya, okay, ibibigay ko na yung glory. All that God has on earth that God is. So yung glory, binigay na sa'yo. Bro, ang tindi ng ginawa ng Panginoon. Hinanda ng spiritual mo, binigay sa'yo lahat, pinasok ka na sa kalihan, you have the glory. Are you listening to me? Hello? Look at your Ephesians 1:3. Look at your Ephesians 1:3. Come on, read it. Ephesians 1:3. Everybody, Ephesians 1:3. 1:3. Nakalagay doon, you are blessed with all spiritual blessings. So lahat tayo, mga anak ng Diyos, ay may spiritual blessing. Anytime you want it, you can access it by faith. Hello? Intindihan niyo po ba ako? Hindi ka kawawa. Kaya ka huwag nagkamamakaawa sa mga lalaking baloni. Ha? Ano mga babae, maganda kayo sa ayon sa gusto nyo maganda kayo. Kayo ang hahabulin ng mga lalaki. Ang lalaki, hindi nyo ba alam pag wala kayo, hindi sila mabubuhay. Kaya nga binigyan yung babae kasi hindi kaya mabuhay yung lalaki yung nag-iisa. Pero yung mga babae na mabuhay mag-isa. Tama, tatlong din. Si Melo, tapos si Melo. O, yan o. Okay? See? Di ba? Oh, wala, hindi naganap ng mga lalaki. Correct. Mahina daw mga lalaki. Correct. If you have no Christ, so kung may Christ ka, malakas ka na. May Christ. Amen? Kalapahan natin si Lord. So, binigyan ka na ng glory. Tandaan nyo, it is by grace. Amen? In the last days, ito po ang makikita ko sa inyo. The Bible says in Romans, in Daniel chapter 12, ang lahat daw ng mga anak ng Diyos ay iilaw. Ito mga kapatid, maaaring sabihin nyo, pero totoo ba yan? Ay nakalagay sa Bible, Romans 12, in the last days, you will shine like stars, the brightness of stars. Bro, kailan yun? Malapit na po. Because in Isaiah 61, arise, shine, for the glory of the Lord has risen upon you in darkness. Ang darkness po, itong mundong ito. Maghahari na po si Satanas. Malapit na, konti na lang. Kung naghihintay po kayo, may iwan kayo. Kay Satanas. Pero kung hinihintay niyo si Kristo, the Bible says you are pure, praise the Lord. You will shine as bright as a morning star. Hallelujah. Amen. Receive it. Now, tatapos na tayo. Binigyan ka ng glory. Binigyan ka spiritual things. 2 Peter 1:3-4. Ito po. According, 2 Peter 1:3-4. According as His divine power is given unto us all things that pertain unto life and godliness, to the knowledge of Jesus Christ, who has called us to glory and virtue. So, binigyan ka ng lahat tungkol sa buhay. Alam niyo po ba? Just wait upon the Lord. Yung mga nag-aaral kayo, gagaling yung mag-aaral. Mga mahusay kayo. Basahin yung Bible. Di ba sinabi ko na, inuulit ko po, marami po mga tao na binigyan ng wisdom from God because they ask, don't give you wisdom. Naka-invento po sila ng million. Nagkapera sila. Kaya po mayroong mga gospel businessman, ito yung mga wisdom from God, humingi sa wisdom from God, na nagkaroon sila ng wisdom at awak sila ng business na lumago po ang bilis. Tulad lang ng Son of God. Alam niyo po, ang Son of God, lahat ng silihan sa buong mundo ipapalabas ng Son of God. That is a multi-billion dollars. Ha? Kapanoodin natin ang Son of God. At tumuha kayo ng maraming panyo. Dahil may iyak tayo. Alam ba niya na si Lord?
So listen, sabi doon, given all things pertains to life, and godliness. Tayo pertains to life and godliness. Binigay, sabihin nyo, binigay. Binigay. Sabihin mo sa katabi mo, binigay sa akin. Binigay sa akin. Ako, palapitin nyo, binigay sa akin. Binigay sa akin. Binigay sa inyo at sa akin ang lahat ng tungkol sa buhay at kabanalan. Alam nyo, huwag na kayo magpakabanal. Kasi matagal na kayong binanal. You are not trying to become holy. You are holy. Because it is given. Di ba nakalagay doon? Given. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, there are people na meron sila na akala nila wala. Sa karya ng Diyos, napakaraming ibinigay ang Panginoon. Pero ang mga anak ng Diyos, namumunini lang saan? Patawad po, patawad. Puro patawad ang hinihingi mo. Ang daming binigay sa'yo. Binigyan ka ng kabanalan. Ayaw mo ba? Kunin mo na lang ng kunin. Hindi mo ay, dalawa. Bigyan ng kabanalan. Okay, next. Alam niyo, dalawang bagay po sa atin ang hindi po redeem. Yung kaluluwa mo sa katawan. Yung kaluluwa natin hindi redeem kasi hindi niya pwedeng murahin yan. Nasa utak mo. Kasi yung lahat ng nandiyan pastor yan. Lahat ng pinag-aralan mo, lahat ng makalala mo nandyan. Pag pinura yan, mare, binornagin ka, spiritual ka. Binornagin ka, nilinis yung kaluluwa mo. Sino ako? Tapos, sabihin, Tonton, sino ka? Anak, sino ka? Bakit? Diba? Di ba yung mga nagkakaroon ng amnesia? Ano nangyayari sa amnesia? Nakalimutan nyo sa utak nila na bura yung memory. Gusto nyo ba ganun? Hindi nyo alam, pagtapos hindi nyo alam, sa kayong uwi. Oo. Hindi mo alam sa uwi, hindi mo alam. Paglabas mo tayo dito, saan mo ito? Kaya dyan bago na sa'yo kasi wala kang memory. Kaya hindi ginawa ni Lord yun. Kasi yung 1 plus 1, baka 100 ang sagot mo. Hindi, ginawa ba yun? Baka yung tubig sa kanan. Mas nakita ka ng tarik kapag laki. Hindi mo lagi. Kaya yung kaluluwa, hindi yung pagka ikaw ay namatay na at naging sa langit na, doon babagin lahat na. Kaya makakita nyo sa Bible, pag nandun ka, wala nang umiiyak. Wala nang tears. Palagpakan natin ang Panginoon. Amen! Wala ka ng pain, wala na lahat kasi binura na yun. Amen? Ngayon, ito, katawan. Yung katawan mo, hindi rin. Although the Bible says we have a spirit, ang plano ng spiritual body. Kaya Romans chapter 8, kapag ang banal na espiritu na naan sa'yo, hindi ka na laman. Pag si Kristo ang tumira sa buhay mo, wala ka na sa katawan. Your body is dead. You are a spirit being. Walang pa natin ang mga lahat ng mana ng paglalagay. Bro, nararamdaman ko. Oo nga, nararamdaman mo. That is last spiritim. Diriditim po yung katawan, magiging glorified body or spiritual body. Yan ang katulad ng Christ. Na pagka dumano yan, lampasan. Oh, lampasan. Kahit saan pwedeng lumampas. Pero pwedeng humawa. Kung gusto niya, mahawakan niya. Pero gusto niya lumampas, lampas siya. Naintindihan niyo? Hindi siya pwedeng dapuan ng viruses, hindi pwede siyang dapuan ng kamatayan, hindi pwede siyang dapuan ng mainit, ng asido. Why? Because spiritual being. Kaya kasi nasabi siya, pwede kong tumira sa araw kasi yung heat walang effect sa'yo. Paano tumira sila ng tubig dahil yung tubig walang effect sa'yo.
Gumawa ka doon ng enclosed na whatever you want, parang magkara lang. Okay? Sa luneta. Pluto. Saturn, whatever. Bakit? But my point here is, maliwanag na sinasabi sa Bible, kayo at ako ay malinis, sinugasan ng panagdugo, ginawang anak ng Diyos, ginawang tagapagmana ng Panginoon, at ikaw ay babalikan ni Kristo, at sa huling panahon magsasama si Kristo, at saka ikaw sa hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon kayo ka. Okay. The Bible says, sicknesses and diseases no power ever more sa iyong buhay. Ibig sabihin, He bore our infirmities and took our sicknesses and diseases. Maliwanag? Hello? Yes. Memorize natin ang kanta. Isaiah 53 verse 3, 4, and 5. He was wounded, past tense, for our He was bruised, past tense, for our surely He bore, past tense, our sorrow. Sorrow is pain. Pain. Lahat ng pain. Alam nyo, basta may pain at torment, demonic spirit. Kaya kung meron kayong migraine, hindi may migraine mo? Meron migraine. If you have migraine, that is demonic spirit. Pag ikaw ay nagme-mens, bago ka mag-mens, sumasakit ang meron mo. Meron ba dito? Dysmenorrhea, demonic. If you have that right now, we're gonna pray, then you will be cleared from dysmenorrhea. If you have a migraine, we're going to pray, hindi ka natatapunan yung migraine. Hello? Pain is not of God. Nadyablo yan. Okay? Before ang bibig mo sickness and by stripes, ye are healed. Second Peter 2:24. You were healed. Past tense. Nakikinig mo ba kayo? So ngayon, every sicknesses na nakikita po natin dito sa lupa, lahat yan ay kasinungalingan. Kung dinala ni Kristo ang lahat ng sakit, kung may sakit ang tao, diablo ang naglagay niya. So the moment na makita mong may sakit ang kahit na sino, alam mo, diablo may lagay niya. Kaya kung meron kamag-anak na merong sakit, brother, sister, kapatid, kamag-anak, gusto ko ba ipag-pray ka namin para gumaling ka? Why? Because that sickness does not come from God. Bakit? Binayaran na yun. Kung binayaran na, bayad na. O, babalik mo tayo sa ulit pag kinuha ko na naman yung laptop ni Sister Julie. Di ba? Ibig sabihin, when you own healing, you own. Sa'yo yung healing, hindi sickness. Ulitin ko. Yung healing sa'yo, hindi yung sickness. Kaya pagka madapo ang sakit, hindi sa'yo yan, ang sa'yo yung healing. Kaya walang karapatan ang sakit, lumayas ka. Amen? The first thing na ginagawa mo, pag may pumunta ng sa'yo, hindi naman agad pumunta ng polis eh. Di ba pinunta? Akin yan, akin yan! Diba? Akin yan, akin yan! Tapos magkakapatid, yung sa'yo talaga. Hello? No, hindi sa'yo, akin yan. So, alam mo na ang diablo, pag naglagay ng sakit, hindi galing sa Diyos, galing sa diablo. Kaya sakit, inuutusan mo, lumayas ka, sakit. Sakit ng ulo, lumayas ka. Sakit ng tiyan, lumayas ka. Sakit ng paa, lumayas ka. Sakit ng dibdib, lumayas ka. Lahat ng klase ng sakit, palayasin mo, utusan mo. Sa pangalan ni Jesus, wala akong magagawa kundi sumunod. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, yung sakit mo, lumayas. Okay, bibilisan ko na lang. Ito, Satan is a liar. Sabi mo sa katabi mo, Satan is a liar. Ang diablo po ay sinungaling. Acts 5:3.
Acts 26 verse 18, "The Satan is the God of this world." Word, pag sinabing kadiliman niya. Satan is killer, not of the believers. Si Satan ay killer, hindi sa mananampalataya. Alala yung sabi niya, matakot kayo, huwag na sa pumapatay ng laman, kundi sa pumapatay ng laman at ng kaluluwa. Ang Diyos yun. Pero sa laman, meron siyang right to kill, not you. Sabi mo sa salat mo ng Panginoon sa katawan mo kung na kay Kristo. So Satan has no power to kill you, believers. So, paano niya mapapatay ang believer kung hindi mo alam na yung sakit ay galing sa kanya? Ang sakit ko! Ang sakit ko! Ang sakit ko! Kailan ba nagkaroon ng sakit? The moment tumapo yan, hindi ko akin yun, hindi akin, lumayas ka! Sa pangalan nito, lumayas ka! Hindi tinatanggap. Kasi hindi mo yung sakit. Dapat yan, lumayas ka, bumalik ka doon sa pinagalingan mo. Layas, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sakit ng puso, lumayas ka, bumalik ka kay Satanas. Para sa sakit ng puso, hindi ako. Amen? You speak! Why do you speak? Because alapanan din ang Panginoon. Satan is a tempter. Tempter po siya. Ha? Kasi lagi siyang nanunukso. Tukso. Hindi ka na huwag mo kantahin, lalapitan ka eh. So, lumayas ka. Diba? Satan takes advantage. Alam mo, kapag takes advantage, Diablo lagi mag-mail sa takes advantage, lalo pag break up ka ng boyfriend. Ganun ba yun? Pag binrake kayo ng boyfriend yung parang kayong kawawa, naging, alam mo, kawawa lang kayo kasi kayo ang pakawawa sa sarili mo. Alam niyo bang hindi kayo pwedeng kawawahin ng mga lalaki? You cannot do that! Diba? Matuyo na ang lawan niya sa kakasalita kung mong pansinin. Alam mo, gusto mong kausapin kita at igalang kita, isuko mong buong buhay mo kay Kristo, murakulong ka pa. Diba? Hindi binigyan ka lang ng ulam. Binigyan ka ng chocolate. Ilolong ka lang nun. Sabi niya, ha? Umpisa lang daw yun. Alam mo, ang Diablo mahilig magtanim kasi gusto umani. Pag ikaw anak ng Diyos, pabayaan mo siya magtanim. Ha? Patayin mo yung kanyang aanihin. You have the right. Sabi mo nga sa katabi mo, may kapangyarihan ka, bro. Alam mo nga si Diablo po ay mahilig mag-take advantage. Oo. Pag kawawa ka, broken heart ka, nautangan ka, di ba? Iyak ka, binubog ka, kawawa ka, tinabaka ka, laging sumisingit na Diablo. Kaya po yung mga may asawa na nasa abroad yung kanilang asawa, di ba? Kapag ka nabalitaan na lolo ko na yung asawa nila doon, nanliligaw ng iba, sabi ni Diablo, kasi yung asawa niya, naluloko siya. Kunwari, ikaw ang ano, you are the armor, the knight, ano din? Shining armor, the knight is shining armor. I am a shoulder. Cry on. Iloloko ka. Lumapit ka kay Kristo at sa banal na Espiritu, bro. Bibigyan ka ng wisdom. Yung asawa mo, tiyak babalik sa Panginoon. Amen? Siguraduhin niyo yan. Dahil totoo po sinasabi ko, the power of the Holy Ghost can change the impossible. He can move mountain, brother.
hindi natalo ang Diyos. Alam niyo ba, sabi ng mga, ang sinimulan niya, tatapusin niya sa inyong buhay, bro. Wala siyang sinimula na hindi niya tinapos. Kaya pag na kay Kristo ka, tiyak sinimulan ka. Pero pag sinimulan ka, tiyak tapos ka na, bro. Tagumpay! You believe it? Amen? Alam ka, pagka nagsisimulang nagloko ang mga asawa nyo, lumuhod ka na, mag-review ka na, mag-bind ka na. Lahat ng mga resources ng Diablo, i-cripple mo. Do not stop, cry day and night. I tell you, 100%. Bible says a widow woman cry day and night lang. Day and night. Hindi days and nights. Day and night. The problem is we don't cry day and night. We cry for our husband. Cry unto the Lord, Lord, hindi ako papayag. Hindi ako matatalo sapagkat panalo na ako. Luluhod ang asawa ko. Lahat na nanunokso dyan ay may mangyayari hindi maganda sa kanya. Di ba alam sa panahon ng Old Testament? Panginoon, guluhin sila. Nagkakagulo. Sila nag-aaway. Diba? Pagawain nila. Pagkaaway, magpapatayin sila. Panahon na para sabihin yung katotohanan. You have the power and the authority. It's in your mouth. Say it. Believe it. O yung asawa niyo yung pinapaligiran ng mga malalandi. Ano ba? Ha? Kung pinaliligiran, lumuhod kayo, bro. Send an angel, Lord God. Hallelujah. Touch my husband. Touch the people of the women around. In the name of Jesus. Mag-declare kayo. Ano yung di-declare nyo? Kawawa naman ako. Kawawa naman ako. Tita. Huwag mong i-declare na kawawa. Hindi ka kawawa. You are the child of the Most High God. You have the privilege. You have all the resources of God in you. Speak it. Kawawa na lang yun. Alam mo, masakit ang totoo. Kawawa sila kapag niloko nila kayo. Because you have all the authority God has given. God surrounds you. God is with you. Amen? Tuloy. Hindi yun eh. Satan transform into an angel of light. Ang Diablo mo, mahilig mag-transform. Transformer siya eh. Kaya sa mga piso, kala mo makagaganda eh. Oh, alam mo, hindi mo yung pala, gano'n, alam mo, yung pala, bakla pala eh. Sabi mo, kala mo lalaki pero babae pala. Now listen, very carefully. He will transform as an angel of light. Pwede siya damit na mukhang mabait. Kaya kayo, pagka nakakilala sa... Huwag kayo naniniwala sa Facebook. Facebook. Dapat yung face. The book. Sabihin, face out mo na. Alam niyo bakit? Ito, maniwala ka sa hindi. Kaya yung Facebook, para lahat ng address ng buong mundo, kaya i-trace ang lahat ng tao sa mundo nito. Wala nang kawalan. Kaya mag-start na kayo, burahin niya, magkaroon na niyo ng mga name. Para pag hinap na tayo, lagay niyo sa Mindanao. Ginanap, nasa niyo si ano? Nasa si Ibita, taga Mindanao. Walang Ibita dito. Kaya blagay mo bundok para lala. Pagka nag-ano na, microchip ha, 2014, ng December, pumunta dito si Obama para ano yun ang Pilipinas. Magkaroon kayo ng, tayo ng, ano, huwag kayong pumayag ha. Bibigyan kayo $1,000. $10,000. Matawag.
Satan will hinders. Mag-hinder po si Satan. Lahat ng paraan para hinder kayo, hindi kayo lumago, hindi kayo umati ng Bible study o Christian maturity. Tinanong ako ng Sunday. Umating kayo ng Christian maturity. Itong inuulit. Alam niyo kung bakit paulit-ulit ako dito? Kasi dahil hindi kayo umati ng Christian maturity. Pinag-aaralan natin to. Di ba? Friday ng 7:30. Kaya ako paulit-ulit dito kasi gusto kong makuha nyo, hindi lang forgiveness, eternal life ang binigay sa atin. Ang dami! Bible says, magpapakita ng light and signs and wonders si Diablo. Kaya kung kayo hindi kayo nakakita ng signs and wonders, umatik tayo ng Sunday, sumabay kayo sa mga young people. Ito kasi we're expecting to raise the dead. Mga may sakit, gumagaling. Sister Julia, nag-leleas na. Baka hindi kayo ma-encourage. Sister Julia, wala pa isang taon to. Tapos sila, guilty. At tapos siya share ng word of God. Hindi kayo nahiya yung mga batang gano'n, no? Asad kayo, gumising na kayo. Satan persuades. Satan po ay mahilig mag-persuade para maloko ka. Kami niwala. Satan po ay mahirap. At mahilig mamusong. Kaya gusto niya, kayahin niya siya. Satan po ay religious. At communicator. Alam niyo, deceiver din si Satan. At tawag sa kanya is wicked and evil. At siya po ay parang katulad ng leon. Pero lahat po yun, wala siyang power. The Bible says he cannot touch you. The Bible says, kapag wala kayong kasalanan, meron ba kayo? Parang hindi sa demonyo, nakikinig yun. May kasalanan ba kayo? Bible says, the devil cannot touch you. If you have no sin, the devil cannot touch you. Kaya ang ginagawa niya, pabulong-bulong na lang eh. Don't make me angry, devil. Go. 1. The devil has no power over you because you have no sin. God, remember your sins no more. You have no sin nature, brother. You are holy, righteous, and purified. Alam niyo, Diablo, bubulong-bulong lang siya. Pinapaalala sa'yo, makasalanan ka dati kitang anak. Thank you so much. May maniniwala sa Diyan, sinungaling ko yun. No. What do we need now? Kailangan natin sa fight, good fight of faith. The Bible says in 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. Ibig sabihin, ang lahat ng Kristiyan, alam nyo, sorry alam nyo kung bakit tayo nag-overtime ngayon kasi malapit na dumating ang Panginoon. Anytime from now could be the rapture. Believe me. Baka magbukas, ikaw lang natira at nag-aakulan sa mundo, sana naniwala ako kay Pastor. Maniwala ka ngayon. We have to fight the good fight of faith. Ang tawag good fight. Bakit good? Hindi bad. Kasi walang nasusugatan, walang nasasaktan, walang nababaril. Itong good fight kasi ito by faith. A good fight dahil panalo ka pag lumaban ka. Lahat ng lumaban, palaging panalo sa kingdom of God. Pag hindi ka lumaban, ay, ang Diablo,
Magsalita ka, hindi ka pwedeng matalo. Walang anak ng Diyos na natatalo. Brad, hindi mo lang alam nangyayari sa aming pamilya, hindi mo alam ang nangyayari sa atawang lima. Bro, kasi nangali yung lahat yan. Ang tawag yan ay fact. F-A-C-T. Fact. Pag sinabing fact, ito ay nababago. Ang truth ay alam mo. Ang truth hindi nagbabago. Anong truth? You are victorious and overcomer. The devil could not stop us because it is done already. Hello? So pag naglusob siya, ganito gagawin. When you believe, you have to speak. This is our important verse. If you have family and born again, hindi na born again, and backslide, whatever, Lord, I will not struggle. Lumod ka once. I will not struggle. E paano kung napipil mo, sa kaluluwa mo, nung ugil-ugil ka, sa iyong katawan, parang defeated ka, lumod ka. Lord, I will not struggle. I will never pray that you save my husband or my child. No, I will not. Because you promised it already. He believes Jesus shall be saved in his household. You never said pray. Hello? I receive that promise. I believe it. When I stand, I will never complain. I will never murmur. I will only speak what your word says. Amen. So, kapag nakita mo yung husband mo, kapatid mo, anak mo, whatever, you just say, wala kang magagawa, you are safe. Kahit ano ka, you are safe. Ang pakainin mo, you are safe. Pag kinasain mo, alam mo, safe ka na, sinave ka ng Lord. Kaya kumain ka, ligtas ka na kay Lord. Laging pinabantayan ng anghel, na kamay ng Diyos ay nasa iyo, wala ang kawala. You are prophesying, you are speaking the word of God. Ang sabi sa Numbers 14:28, ang binubulong mo ay binubulong mo sa tenga ng Diyos. Kaya wala kang kawala, kahit anong gawin mo, sila makakaligtas. Lahat ng negative ay wawasakin ng diablo. Lahat ng mananulog sa iyo ay sisirain ng Panginoon. Mahal. Love you. May sickness. Ano ginagawa mo? By faith. The next day, ganun din. The next day, ganun din. Wala ka na magagawa dyan. Talunan ka na. I rebuke you sinungaling ka. The same. Why? You are confessing the same. Consistent ka. Amen? Hello? So, hindi ba dumadating ang problema? Kasi yung asawa ko hindi makakawala sa Panginoon. Dito siya at kasama siya namin. I believe in Acts 16:21. Every day. Pag dumating ang tukso, dumating ang problema, I still confess the same. Amen? After, pag sinabi bumago na, same, Panginoon, salamat. At ganun pa rin. My wife or my husband is saved, cleansed, forgiven. Ganun pa rin. Ganun din ang sakit. Lord, by the side of Jesus, wala ka pang sakit, Lord, cancer, disease, high blood, bacteria, whatever, at no power will tigtas, walang palang kapangyarihan sa akin, o kahit ng plague, walang kapangyarihan. Salamat sa pangalatay mo, pinagaling mo na pain, walang kang karapatan. Walang karapatan. Second day, third day, third day. Mga 4th day, 5th day, dumating na sakit, sinungaling ka, diablo, I believe that I am healed by the side of Jesus. So confession, fight the good fight. Kaya kung wala ka pang trabaho, hindi ka pa nakapag-aral, salamat Panginoon, magkakapag-aral ako. Bigyan mo na ako ng pag-aaral, may magpo-provide sa akin. Salamat po Panginoon, well, thank you for that. And first day, second day, fourth day, ganun din. Hello? So fight the good fight of faith. You confess what you believe. You believe that. You don't believe na ikaw yung makapala. You don't believe na ikaw yung mamatay sa akin. You don't believe na ikaw yung mamatay. You don't believe na matidisgrasya. You don't believe na mapupunta sa impyerno ng kapatid mo o kamanak mo. You don't believe what you believe. Positive.
salvation, deliverance, and healing. So if salvation, deliverance, healing, fight the good, fight the bad, you speak what you believe. What do you believe? That you never and will never ever be defeated. I will never be defeated. I believe that because my God is never defeated. Amen. Every day, second day, third day, fourth day, fifth day. Araw-araw sa ginawa ng Panginoon. You speak what you believe. Amen? This is a good fight. Amen po ba? Tumayo tayo. Tatawagan po natin yung elders.